Amen? Naalala ko ang isang misyonero. Ito ay nangyari sa Europe. At yung misyonero ay napakaraming inampo na mga batang namatayan ng magulang. At wala siyang budget dahil gera. Kaya ang ginagawa niya, pumupunta siya sa mga painuman at nanghihingi siya ng tulong para sa kanyang mga inampon para may pagkain. At sa isang umpukan ng mga US Marines, siya ay pinagtatawanan at dinuduran. At ang ginawa pa nung isa, sinipa siya at sinampal, bagsak siya sa sahig. At siya ay tumayo. At ang sabi niya, yung inyong ginawa ay para sa akin. Pero ang hinihingi ko sa inyo ay para sa aking mga ampon. Nawala po ang kalasingan ng mga sundalo. At nag-iiyakan sila dahil dun sa nakitang buhay na patutuo ng misyonero. Kaya nga po ating unawain, sabihin mo sa iyong katabi, normal ka. Sapagkat ang tamang buhay ay yan sa iyo. Hello? Amen! Hallelujah! Ang tamang buhay ay ang sa iyo. Hindi ang sa mga di kumikilala sa Diyos. Kaya nga po, kapag hindi ka pinagtatawanan dahil ikay nabubuhay kay Kristo, may malaking katanungan. Dahil kung si Kristo ang nakikita sa iyo at sa akin, madali po ang pag-unlad. Sapagkat ang kaunlaran ay nasa pagsubok at pag-uusig. Ano ang sabi ng Biblia? Pag inuusig kayo dahil sa akin, magalak kayo't matuwa. Hello? Kaya nga po, ang Diyos po natin ay tapat at napakaganda ng Kanyang salita. So, lagi tayong handa. At lagi tayong naghihintay ng paggalaw ng tubig upang mawala tayo sa anumang uri ng karamdaman o anumang uri ng paghadlang. Ang tubig ng Espiritu, pag ito po ay ibinuhos, iba ang mangyayari sa bawat isa na mabuhusan. At ngayong gabi, tayo po ay nasa ilog ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya walang hindi mababasa. Amen po ba? Lahat po tayo ay mababasa sa pangalan ni Jesus. Ipalakpak ang mga kamay na yan. Hallelujah. Salamat. Oh, purihin ang Panginoon. Pumikit ka sandali at iyong hayaang ang iyong isipan ay makita ang huling talatang iyong saulado. Sige po, ibalik mo ang iyong isip doon sa iyong binulay kaninang maghapon. Ano ba yung pangako ng Diyos na iyong binulay? Laging tandaan mo na nasa iyo ang kapangyarihan at nasa iyo ang kakayahan na magamit ang kapangyarihang yon. Sige po, isipin mo ng 3 ulit o sa iyong isipan ay sabihin mo yung iyong kabisadong talata kaninang maghapon. Halimbawa, I can do all things through Christ who gives me strength. So, gawin mo po yung 3 ulit. I can do all things through Christ who gives me strength. I can do all things through Christ who gives me strength. Praise God. Hallelujah. Kaya ngayong gabi,
Ang mensahe ay napakaganda para sa bawat isa. Dahil dito po, ang laging tandaan po natin, ang isa sa susi sa pintuan ng mga pagpapala ay ang pagpapasya na italaga ang ating buhay sa isang adhikain. So the key to opportunities is our commitment. Commitment to a task. Commitment to a dream. Yun po ang susi kung nais nating maranasan. At makikita po natin sa bawat buhay natin. Itinalaga natin ang ating buhay ng buong buo sa Panginoong Hesukristo. At tayo po ay manalangin at hilingin natin na magi tayong matapang na lumakad sa ipinagagawa ng Diyos sa atin. O Diyos aming Ama, Ikaw ang laging nag-uudyok at pumapatnubay sa amin. At sa kapangyarihan ng iyong Espiritu, sinisidlan mo kami ng kakaibang katapangan at pambihirang lakas ng loob. At ito ay maliit na bagay sa iyo. Kaya naman kami ay laging may kagalakan, laging may pananalig, at laging matapang na lumalakad ng pasulong at hindi paurong. Kaya't pagpalain mo ang bawat isa para sa iyong kalwalatian sa pangalan ni Jesus. Amen. So faith is always moving onward and forward. So ang pananalig po ay laging pagkilos papunta sa unahan. Lagi po yang pasulong. At naalala ko ang isang magiting na pinuno ng isang hukbo ng pangalay Hannibal. At dahil siya ay mahusay na pinuno, sasakupin nila ang Roma at minatyagan niya ang lahat ng kanyang sundalo na makatawid ng isang malaking ilog. At siya ang kahuli-hulihang tumawid. At paglipat sa kabilang pampang, ang utos niya, wasakin ang mga tulay. At doon po kinuha yung idiomatic expression, burning your bridges. So, pansinin po natin, ang layunin nitong general na ito ay para bigyan sila ng matinding commitment sa labanan. At nakuha po nila ang Roma sang-ayon sa kasaysayan. Sa Jeremiah 33:3, Jeremiah 33 verse 3, Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Dito po ay may makikita tayo na utos at pangako. At ito pong pangako ng Diyos ay hindi pwedeng pag-aralan sa paaralan. Ito pong pangako ng Diyos ay wala sa mga aklat. At ang utos niya, tumawag kayo sa akin. At ang pangako niya, sasagutin ko kayo. Pangalawa, at ipakikita ko sa inyo ang mga dakila at makapangyarihang mga bagay na hindi pa ninyo nalalaman. So, ang pananalig po ay tungkol sa hindi mo nalalaman. Sapagkat pag nalalaman mo na, baka ikay mamahinga. Pero pag hindi mo alam, hindi ka titigil hanggat hindi mo natututunan yung bagay na ipinangako ng Diyos. Laging tandaan po natin, ang pananalig po ay paniniwala sa hindi mo alam. Sabihin mo sa iyong katabi, ang pananalig
ay paniniwala sa hindi mo alam at paghakbang sa hindi mo kaya. Ang Diyos pag nag-utos, hindi mo kayang gawin. Kaya pag kaya mong gawin, siguro ikaw yan. Pero pag hindi mo kayang gawin, marahil ito ay buhat sa Diyos. Kaya ang titulo ng mensahe, Think ahead and see bigger. Think ahead and see bigger. At kung atin pong unawain, marami pong kasaysayan na nangyari sa mga dakilang lalaki at babae. At sila po ay nagpakita ng kakaibang katapangan at kakaibang lakas ng loob. Kakaibang katapangan at kakaibang lakas ng loob dahil ang sabi ng Biblia, hindi espiritu ng pagkaduwag ang ibinigay sa iyo at sa akin, kundi espiritu ng katapangan, mabuting pag-iisip at pag-ibig. Kaya't ang mabuting pag-iisip ay ang mga bagay tungkol sa salita ng Diyos. Kaya 4 na bagay ang nais kong dalhin sa bawat isa at ako ay nanalangin at naghahangad na hindi na tayo maging katulad pa ng dati. Ang unang isang salita lang itong 4 na ito, kaya 4 na salita. Ang una ay think, ang pangalawa ay see, ang pangatlo ay call, and then ang pang-4 ay act. So, umisip, makita, tumawag at kumilos. At kung papansinin po natin, mismo ang Panginoong Jesus, nung may lumapit sa Kanya, narito po ang iyong mga kapatid at ang iyong nanay. At ang sabi niya, sino ang aking mga kapatid at sino ang aking nanay? At ang sabi niya, ang aking mga kapatid at ang aking nanay ay ang nakikinig at gumagawa ng aking salita. Amen po ba? At mismo ang Panginoon ay nagsabi, ang pagkain ko ay ang tupdin, ang kalooban ng aking Ama. Sa makatuwid ng ating buhay, ay normal kapag ito ay ayon sa salita ng Diyos. Normal dahil salita ng Diyos. Abnormal dahil sila'y walang salita ng Diyos. So kapag ikaw ay nag-isip, bago mo makita, iisipin mo muna. Bago ka nagkaroon ng mahusay na kasuotan, inisip mo muna bago ka bumili ng tela. Bago ka nagkaroon ng bahay, inisip mo muna bago ka nagkabahay. So ano ang una? Bahay o inisip mo muna? Ayun, so maliwanag at tayo nagkakasundo. So ang nauna ay pag-iisip bago ang bagay makita. Kaya nga kung iyo pong unawain, naalala ko ang isang Koreana. Tinanong siya, dahil siya ay overage na, babae siya. At nung tanungin siya, ikaw ba ay gustong mag-asawa? At ang sabi niya, siyempre naman. Pero matanda ka na. At ang sabi niya, hindi, may mapapangasawa ako. Nasaan? At i-drawing niya, ipinakita niya ang drawing. Ito ang mapapangasawa ko. At ang sabi niya, hindi yung Koreano Mistiso yan na. Ayun yung nakita kong mapapangasawa ko. At isang araw, dahil siya ay nasa music ministry, nagustuhan siya ng musikerong taga-ibang bansa na mistiso, hindi Koreano. At sila ay nagpakasal. Bakit? Iginuhit muna niya yung kanyang naisipan. Kaya, kailangang pahusayin mo po ang iyong isipan.
think ahead, and see bigger. Hindi ka po mapapagod. Ito kaya ay nasa salita ng Diyos. Magsasanay po muna tayo para ang ating isipan ay maging malusog, para ang ating mata ay maging matalas, at maging tayong matapag na walang pagkahiya na tumawag sa Diyos. Dahil ang hihingi natin sa Diyos ay great and mighty things that we know nothing about. Amen? So wala pong pangalan yun, yung great and mighty things, dahil wala po yun sa aklat. Pero ito'y mangyayari kapag ikaw ay nagsanay dahil may development po bilang mga anak ng Diyos. Meron po tayong iaayos sa ating buhay araw-araw. Ang una po ay matuto ka na laging sumasamba sa Diyos. Hello? At laging tandaan po natin na hindi tayo unlad malibang sa relasyon. We cannot succeed out of relationship. Lagi pong may relasyon na kailangan para sa pagtatagumpay. Ang nagbebenta at ang bibili. Hello? Hindi pwedeng yung nagbebenta ay walang bebentahan. Hindi naman pwedeng yung puno ang bentahan ng sombrero. So, ang produkto ay para sa tao. Kaya kailangan ang tao ay makipagkapwa-tao. Amen po ba? Kaya nga kailangan tayo ay may relasyon sa Diyos. Tayo'y ipinanganak na muli, pero ipagpatuloy natin yung malusog na relasyon sa Diyos. Malusog na relasyon sa Diyos. Ang mag-asawa ay malusog ang pagiging mag-asawa dahil sila ay may relasyon. At ang may relasyon ay nagkukwentuhan. Ang may relasyon ay naghihinga ng kanilang mga isipin. Yeah, there is no success outside of relationship. Kailangan pong buhay ang relasyon natin sa Diyos at para maging buhay ang relasyon natin sa isa't isa. Pagsakay mo ng bus, kailangang may relasyon ka sa mga pasahero. Dahil kung hindi, baka sa amoy ng kilikili, ikaw ay mainis. Kaya ikaw ang magtitiis. Amen? Dahil ikaw ay kahalubilo ng maraming tao. Amen? O, purihin ang Panginoon. Kaya nga po, unawain natin, magsanay tayo na manalangin lagi. So, ang pagsasanay una ay sambahin ng Diyos at makipag-ibigan sa Diyos at manalangin kang lagi. Huwag na hindi ka uusal ng panalangin. Si Abraham ay nanalangin. Akala ko po ba, 89 years old siya, nagtanong siya, akala ko po ba, bibigyan mo ako ng anak, ang tagal na, Panginoon. Kaya siya ay naging asawa niya si Hagar. At nagkaroon siya ng anak na Ismael. Ang dahilan ay hindi niya hinintay yung pangako ng Diyos. Kapag inunahan ng isang tao ang Diyos sa kanyang takdang oras, magulo yung magiging kanyang ipinalit doon sa takda ng Diyos. Kaya nagkakagulo hanggang ngayon. At kailangan siya ay manalangin. Nung si Isaac ay nasa hustong gulang na, kailangan magkaroon ng asawa ang kanyang anak. At ang inutusan niya ay ang kanyang katiwalang si Eliezer. Hindi kaya naisip ni Abraham na magtaksil sa kanya si Eliezer? Sa tagal na katiwala siya ni Abraham, hindi kaya naisip ni Eliezer na bakit ba mag-aasawa pa itong anak ng aking Panginoon ay ako naman ang pwedeng maging tagapagmana. Pero hindi po. Dahil sa relasyon, buo ang tiwala ni Abraham. Hello? So doon po sa relasyon ay isinisilang ang malusog
na pagtitiwala at paggalang sa isa't isa. Kaya nga po, mapanalangin din ang katiwala ni Abraham. At ang sabi niya, Diyos ko, kung sino po ang magpapainom sa amin at bibigyan ng tubig ang aming mga kamelyo, siya na po ang asawa ng aking Panginoong si Isaac. Laging may panalangin ang bawat bagay na iyong gustong makamit. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang nagmamadali, manalangin ka at magtiis, hintayin mo ang oras ng Diyos. Dahil ang oras ng Diyos ay may tamang lugar, ang oras ng Diyos may tamang tao. Amen po ba? Kaya huwag kang mararahuyo sa ganda ng panlabas. Ang laging titingnan mo ay ganda ng puso. At paano mo madidetect ang ganda ng puso? Pakinggan mo ang lumalabas sa kanyang bibig. Hello? Sapagkat kung tama ang puso, tama ang uso. At tama rin ang pagkilos. Kaya napakahalaga po. It is not only praying in known language, but more so praying in tongues. Kaya kung makakapanalangin ka, known language ng kalahating oras, isang oras in tongues. That way, you are edifying yourself and you are speaking mysteries to God. And then, ang pangatlo na kailangan sanayin natin, laging talunin natin ang dyablo araw-araw. At kailangan huwag kang magsasawa, kagagapos, sapagkat sa bawat lugar ay may panibagong dyablo. Hindi ka po titingin sa dyablo, pero laging tandaan natin ang sabi ng Biblia, may mga patibong snares. At may mga palaso na pinakakawalan ng kaaway everyday. Pero laging tandaan mo, because of your prayer life, because of your speaking in tongues, and because you are using your power and authority, hindi ka tatamaan ng palaso. Hindi ka aabutan ng salot at maglindulan man, makikita mong ikaw pa rin ay nakatayo. Ano ang dahilan? Dahil ikaw ay sa mahusay na pag-iisip. Sa Philippians 4:8, sanayin natin ang ating isipan na mag-isip ng tama. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue and if there be any praise, think on these things. So, kung walang mabuti at kung hindi ka puri-puri sa harapan ng Diyos, eh wag mo nang isipin. Hello? So, dito ay pinakita kung ano ang ating ilalagay sa ating isipan. Kailangan ang ating iniisip ay totoo, matapat, matuwid, dalisay, kaakit-akit, at mabuting balita ang hatid. At merong magandang katangian at merong papuri o merong kapuri-puri. Yun yung maging laman ng ating iniisip. Dahil ang Biblia ay napakaliwanag. As a man thinketh in his heart, so is he. Out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Be ye transformed by the renewing of your mind. Mangagsipagbago na kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isipan. Have the mind of Christ. Mismo ang Biblia ay nagsabi, my thoughts are not your thoughts. Kaya kailangan tayo ay magsanay na ating salain ang ating isipan. We have to filter our thoughts, our thinking. At paano ang filtration? Magbasa ka ng Biblia araw-araw. Magbasa ka sa Tagalog, magbasa ka sa English, kung ano ang dialekto mo, magbasa ka doon sa dialekto mo, at makikita mo na magliliwanag ang magagandang salita na pwedeng iyong laging ulit-uliting isipan.
This blessing shall overtake you if you observe. So, observation on the Word. Amen po ba? Dalawang ulit. Sa Deuteronomy 28, verse 1. Ano po ang sabi ron? And it shall come to pass if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God to observe. So, ang pangalawa po, na ang iyong isipan ay tama, ngayon, yung iyong iniisip ay obserbahan mo para may makita ka. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9860. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch. Account name Greg Durante Ministries. Account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday Worship Service sa ganap na alas 10 ng umaga sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Sa second floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito. Amen po ba? So pansinin po natin, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all His commandments, which I command you this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. So dito po ay may pangako ang Diyos at may layunin ang Diyos at may intention ang Diyos na ang kanyang hinirang na bayan ay maging pangunahin sa ibabaw ng lupa. That you shall be the head and not the tail. You are above only and not beneath. So yun po ay layunin ng Diyos. Yun po'y intensyon ng Diyos. Yun po'y tibukin ng puso ng Diyos. Kaya kailangan tayo lumagay doon sa layunin ng Diyos at laging tandaan mo, ang layunin ng Diyos ay pag sinunod mo, ikaw ay hahakbang sa hindi mo alam. Because when God commands you to do something, I am sure that it is always impossible. Pag nag-utos ang Diyos, laging imposible yung kanyang ipagagawa sa iyo at sa akin. Dahil pag hindi imposible, hindi mo magagamit ang iyong pananalig. Dahil kaya mong gawin. At pag kaya mong gawin, maiiwan mo ang Diyos. Pero pag hindi mo kayang gawin, laging nasa unahan natin ang Diyos. Amen po ba? Glory! Kaya napakahalaga po, think ahead. Think ahead and see vigor. Kaya nga kung atin pong unawain, kailangan kakaiba ang ating buhay. Kailangan mas maunlad tayo kaysa mga walang Diyos. Amen po ba? At laging tandaan mo, ang una ay mahuhuli at ang huli ay mauna. O, purihin ang Panginoon. At ikaw ay pag nauna, wala kang sakit. Sapagkat mahusay kang mag-isip. Amen. Hallelujah. So pansinin po natin, pag ako ay subsob sa pagbabasa ng Biblia, pag ako ay subsob sa pagbubulay, hindi ko namamalaya, nasa tabi ko na pala yung almusal ko. Why? Because I am so absorbed with what I am doing. Nakukuha niyo po. Kaya nga, unawain mong mabuti, pag ikaw ay absorbed sa iyong ginagawa, hindi mo namamalaya na wala na pala yung cancer sa iyong katawan. Wala na pala yung kirot sa iyong katawan. Why? Because you do not focus on what you feel. You focus on what you believe. Amen? At nagulat ka na lamang sapagkat iba na ang dating ng mga customer sa iyong lugar. At hindi ka nahihirapan na tanungin pa ang Diyos, Panginoon, ito ba o ito? Hindi po yan larong bata.
Kailangang marinig mo sa Diyos ang gusto ng Diyos at hindi mo papipiliin ng Diyos kung ano ang gusto niya. Kailangang ang gusto niya ang ating malaman. Pag pinapili natin ng Diyos, parehong mali yun. Dahil tamad tayong makinig. Tingnan mo ang iyong katabi. Salamat na lang at hindi umulan. Hallelujah. Kaya ating unawain, ayusin mo ang iyong isipan. Amen. Kailangan may alam kang talata. Kailangan may kabisado kang talata sapagkat ang blessing ay ordinansa ng langit. The ordinance of heaven is to make you rich, to bless you, to prosper you. Because the life that was brought to us is an abundant life. It is an ordinance and it is an statute that the blessing of the Lord will make you rich. Oh, nakipagbuno sa anghel. Isip-isipin mo si Jacob na sinungaling, nanlalamang, lilamangan niya ang kanyang kapatid, nilamangan niya ang kanyang biyanan. Kaya siya nalamangan din. Pero napagod siya sa lamangan. Kaya't nakipagbuno siya doon sa anghel. Isipin mo, isang anghel, pumuksa ng 185,000 strong army. Pero kay Jacob, nadaig yung anghel. Pakawalan mo na ako. Umaga na. Saan ka nakakita ng anghel na nadaig ng isang lalaki? Pwede ba yon? Pwede. Dahil nakatala sa Biblia. Ano ang kalakasan ni Jacob? Ang kalakasan niya ay ang pagtitiwala niya sa Diyos na ang pagbabago at pagpapala ay magmumulay sa Diyos. Hindi kung saan-saang lupalop. Amen po ba? Kaya ang pagbubuhatan ng ating probisyon, ng ating tustos, ng ating kagalingan, ng ating kaligayahan ay sa Diyos lamang manggagaling. Nung tanungin ni Saul ang isang binata, may kilala ka ba na makapagpapagaling sa akin? Dahil si Saul ay nababaliw. At ang sabi niya, meron po akong kilala. Sino yung kilala mo? Anak po ni Jesse. At ang sabi, ay nasan siya? At ang sabi ng binatang pinagtanungan, siya po ay magandang lalaki. At siya po ay matapang na mandirigma. Pero higit po sa lahat, sinasamahan po siya ng Diyos. Hello? Amen. Kaya ang ating tibay, ang ating katatagan ay pag tayo'y sinamahan ng Diyos. Kaya sa lahat ng labanan, panalo si David. Bakit? Sinasamahan siya ng Diyos. Kamay ng Diyos ang nakikipagdigma sa mga labanan ni David. Kaya hangarin natin na samahan tayo ng Diyos. Si Moses ay naging napakababa at ang sabi niya, inuutusan mo ako, Panginoon. Pero hindi ako susunod hanggat hindi ko natitiyak na ikay kasama ko sapagkat kung hindi kita kasama, hindi kami kikilos. At yun po ang kinalulugdan ng Diyos. Matapang na panalangin na ayon sa gusto ng Diyos dahil ang Diyos ay mapanibughuin at ang Diyos ayaw na iiwan. Gusto ng Diyos laging nasa unahan. Oh, think ahead and see bigger. At maunawaan mo na ikaw ay magiging maunlad anong edad mo man ngayon. Sapagkat kailanman walang nasasayang na taon ng buhay. Ang Diyos po ay napakabuti. Sabihin mo sa iyong katabi, napakabuti ng Diyos. Amen. So pag may inisip ka, may makikita ka. Sabihin mo sa iyong katabi, nakita ko na. At pag sinabi, anong nakita mo? Panoorin mo lang ako. Amen. Dahil ang isang taong sinasabi, yung mangyayari sa kanya, ay hindi takot mapahiya. Yung mga taong naduduwag na sabihin, yung kanyang pinaniniwalaan, walang maaabot. Bakit? Hindi naman nila alam.
Pero pag may nakakaalam, ikaw po ay itutulak nung pressure na alam mong may nakakaalam. Kaya hindi ka tutugot hanggat hindi nakikita sa iyo ang tagumpay na iniutos sa iyo ng Diyos na iyong puntahan. Pagkatapos ng panalangin, meron pong paghinto ng panalangin sapagkat ang pangatlo ay tatawag ka at ang pang-apat kikilos ka. Hindi ho hinihintay ang pagpapala. Pinupuntahan po yan sa Green Hills. Amen? Hallelujah! Sapagkat pag naghihintay ka, andyan na nga Ba't hindi ka pa humakbang? Ang sabi nung isang kilalang lalaki at naging panauhin natin siya, siya ay world-renowned at nagsimula siya ng pangangaral 8 years old. At ang sabi niya, mula nung ako ay tawagin ng Diyos at malaman ko na ako'y tinawag para mangaral, mula noon, pag ako'y tinatanong, hindi ka na ba mag-aaral? At ang sabi ko sa kanila, iba ang paaralan ko, 8 years old. Iba ang paaralan ko. At iba ang guro ko. Hanggang siya ay tumindi ang paggamit sa kanya ng Diyos. At ang sabi ng kanya mga kamag-anak, saan ka kukuha ng pera? Wala kang hanap buhay. At ang sabi niya, iba ang pinanggagalingan ng aking ikabubuhay. Hello? Basta gagawin ko yung iniutos sa akin at bahala yung nag-utos sa akin kung paano niya ako tutustusan. At siya kumilos, siya ay naging masipag dahil hindi pwedeng tamad. Ang tamad hindi pinagpapala ng Diyos. Ang isa binigyan ng 5 talento at kanyang ginamit ang 5 at naging 10. Ang pangalawa'y 2 at naging 4. At ang isa itinago at siya ay naparusahan. Pinarurusahan ang tamad. Kaya kapag ikay humakbang sa iniisip mo na galing sa salita ng Diyos, iyong ipagsabi yung salita ng Diyos at kumilos ka at hindi ka ipahihiya ng Diyos sapagkat kapag sumunod ka sa Diyos, kasama mo ang Diyos. Hallelujah! Ano man ang mangyari, ikaw ay nakatayo pa rin. Because you will stand strong in your joy, you shall stand strong on your faith. And you shall stand strong on what you believe. Ang Diyos po ay napakabuti. Kaya laging ipahayag mo na kaya ka naroon sa hanap buhay mo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ikaw ay nasa negosyo mo dahil sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Kaya tayo ay nasa kakapusan dahil sa kaluwalhatian ng Diyos. Ano po ba ang kasaganahan? Pagtitiwalang tuloy-tuloy sa Diyos. Nakukuha niyo po? Kaya nga po ating unawaing mabuti sa Habakkuk 2 and 3. Kailangan may makita ka. And the Lord answered me and said, write the vision and make it plain upon tables that he may run that readeth it. Kailangan po yung pangitain o yung pangako ng Diyos, isulat mo. At basahin mo araw-araw. Ano ang layunin? Bakit mo babasahin yung iyong tinatayo ang pangako ng Diyos? Ano po ang sabi sa verse 1? Verse 2, and the Lord answered me and said, write the vision. Ano po ba ang pagkaintindi ninyo sa write? Ano ang Tagalog sa write? Isulat. Ano ang isusulat? Ang pangitain o yung nakita. Paano natin makikita? Inisip natin, binulay natin. Ikinumpisal natin, isinaulo natin. Kaya laman na ng ating isipan, kaya maisusulat na natin. Hello? At magiging ng, alam mo, madaling gawin kapag nakasulat. Amen po ba? Madaling gawin kapag nakasulat. Halimbawa, at hindi makalakad ang aking asawa, bibigyan niya ako ng listahan ng bibilin sa grocery. At ako may dalang ballpen. Kaya alam ko na ang pupuntahan ko. Bago ako pumasok, titingnan ko at aalamin. Mahusay naman siyang maglista pag ang item ay sa mga isda at karne, magkakatabi yun.
yung mga pansahog, magkakatabi rin yung. Kaya napakadaling mag-grocery. Bakit? Dahil nakasulat. At aking ini-X pag nailagay ko na sa cart. Write the vision. Bawat araw, kailangang isulat mo ang plano mo sa bawat maghapon. Pupunta ka sa bangko, pupunta ka sa grocery, pupunta ka sa... Isulat mo. At bago ka pumunta, manalangin ka muna. Magsimula ka sa buhay na relasyon sa Diyos. Amen po ba? Dahil siya ang may kontrol ng buhay. Siya ang may hawak ng daigdig. At siya ay nasa lahat ng dako. At ang sabi sa verse 3, "For the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak, and not lie. Though it tarry, wait for it, because it will surely come, it will not tarry." Kaya kung titingnan po natin, yun pong tarry ay it will not be delayed or delayed. So, pansinin po natin, though it be delayed, wait for it, because it will surely come, it will not be delayed anymore. Nakukuha niyo po? Kaya nga po, ang katuparan ng katugunan sa ating panalangin, ito po'y nagsimulang nangyari na the moment that you believe. Kailan nangyari yung pangako ng Diyos kay Abraham? The moment that he believed na ang baog ay magdadalang tao. The moment that he believed, nangyari na po yung sinabi ng Diyos. Doon po sa sinabi ng Diyos, ikay ulo at hindi buntot. Hindi ka na po magpupunyagi pa para ikay maging ulo. Basta ikay ulo. Nang ibig sabihin, ikay matalino. Hello? And David behaved himself wisely. Kahit saan pumunta si David, hindi siya nagagapi. Dahil nakakarinig siya mula sa bibig ng Diyos. Nung siya ay hinahabol dahil siya ay isang fugitive, ang sabi ng Diyos, magbaliw-baliwan ka sa gitna ng iyong mga kalaban. Kaya nung pumasok siya, tumutulo ang kanyang laway. Dahil utos ng Diyos ang estratehiya para hindi siya mapatay. Naku, si David yan, sira ulo niya, kaya hindi siya pinapansin. Pero that is only for a while. Laging tandaan po natin ang pagsubok, there is a span of time. Lahat po ng pagsubok ay merong takdang pagtatapos. Amen po ba? Ang kakapusan ay may takdang oras ng pagtatapos. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya lahat, at laging tandaan natin, walang pinakamataas na bundok na walang tuktok. Lahat po ay may tuktok. At walang dagat na hindi mo masusukat ang kalaliman. Kaya't alam natin kung ano ang pinakamalalim na dagat at kung nasaan yung pinakamababaw na dagat at bakit natin nalaman? Dahil sinukat. Kaya nais kong ipaunawa sa iyo na sinukat ka ng Diyos, kaya ikaw ay tiyak na magtatagumpay. Hallelujah! Amen! Ikay nasa sukatan ng Diyos. Kaya hindi pwedeng hindi ka magtagumpay. Hindi mo man naunawaan ito, mangyayari yung pangitain na iyong binubulay at kinakabis sa araw at gabi. It shall speak. Maaaring hindi mo maintindihan ngayon. Sapagkat pag hindi patakdang oras, walang sino mang makakapagpaliwanag niyan, kundi ikaw ang makakatuklas ng kapaliwanagan sa takdang oras ng pangitaing ibinigay sa iyo ng Diyos. O, purihin ng Panginoon. Nagsiyasat ako kung bakit. Bigo ako, bigo ako, bigo ako. At ang tanong ko, bakit, Panginoon? At tiningnan ko na mali ang aking simula. At ako ay nagsisi. At sabi ko, Panginoon, patawad po. Kailangan po marinig natin mula sa bibig ng Diyos yung kanyang nais gawin. Hindi ho pwedeng unahan siya. Kaya think, ano yung pangako ng Diyos tungkol dun sa iyong suliranin? Napakarami pong pangako. If you bless me indeed, enlarge my territory, and let your hand go with me and protect me from evil, that it may not cause pain. So anong kanyang hinihingi? Payamanin mo po ako, Panginoon.
Alam ni Jabez na ang kayamanan ay magbubuhat sa Diyos. For what reason? For what purpose? For your glory. Ang sabi ni David, He shall increase my greatness and comfort me on every side. Paunlarin niya ang aking kadakilaan at ako'y aaliwin niya sa aking paligid. So ano ang kaaliwan? Sapagkat pag ikaw po ay nagtagumpay, hindi ka nalalapitan ng iyong mga dating kaeskwela nung high school. Mahihiya sa iyo. So pag ikay nagtagumpay, mag-iisa ka dun sa rurok ng tagumpay. Hello? Kaya kung mapapansin ninyo sa family reunion ninyo, yung mga mahihirap ninyong kamag-anak, nakalulungkot man, pero ayaw nang dumalo. Sa class reunion, yung mga hindi nagtagumpay, ayaw na rin dumalo. Kaya sa lugar po ng tagumpay, magkakaroon ka ng mga kaibang kakilalang tao. Sapagkat ang nagsasama-sama ay ang mga kapwa matatagumpay. Pero ang mabuting balita, yung tagumpay mo ay gamitin mo para abutin mo ang mga bigo. Sa daigdig, ang mga matagumpay lang ang nagsasama-sama. Pero tayo, kaya tayo ay magiging dakila dahil ang sabi ng Panginoon, ang dakila sa inyo maging lingkod ng lahat. Kaya pag tayo yumaman, tayo lingkod ng lahat. Amen. Hallelujah. At kapag tayo manla, tayo maglilingkod sa bawat isa. It is always service that make you great. Lagi pong paglilingkod. Kaya sabi ng Panginoon mismo, ako'y dumating hindi para paglingkuran, ako'y dumating para wasakin ang gawa ng dyablo. Kaya ang ibig maging dakila sa inyo, maging lingkod ng lahat. Kaya kapatid, it is relationship, it is service to each other, and it is industriousness. Walang umunlad na tamad. At walang sinasamahan ng Diyos na tamad. Ang sinasamahan niya lang ay ang katulad mo na masipag at matagumpay na sa kabigo ay nagdidiwang. Hindi sa tagumpay lang. Kaya ngayon pong sandaling ito, matapos na iyong pakintabin at patalasin ang iyong relasyon ng pagsambat, pakikipag-ibigan sa Diyos, at ang iyong panalangin ay iyong ginawang relentless at fervent. Nagliliyab ka sa buhay ng panalangin at wala nang magiging imposible sa iyo. Sapagkat ang magiging panalangin mo'y tabak na sisira sa mga demonyo at wawasak sa mga kuta ng kaaway at mga hadlang ay magigibang lahat sapagkat magpapakita sa iyo ang nakahandang iyong patutunguhan sapagkat ang Diyos ay nasa ating unahan. Kaya tunawain po natin at ikaw ay tatawag. At ang sabi po ng Isaiah 55:6, seek ye the Lord while He may be found. Call ye upon Him while He is near. Dahil ikaw at ako'y laman ng isipan ng Diyos. Ikaw at ako, ang kanyang mata ay nakatuon sa iyo at sa akin. At ikaw at ako ay love na love ng Panginoon. Kaya hanapin ang Panginoon. Hanapin mo ang Panginoon habang siya'y makikita pa. Tumawag ka sa Kanya habang siya ay kalapit mo. Gaano kalayo ang Diyos? Kasing layo ng iyong boses. Hello? Call upon Him while He is near. Kaya pag nananalangin ka lagi kang sasamahan ng Diyos. Sino ang sinasamahan ng Diyos? Yung laging nananalangin. Amen po ba? Kaya nga ating unawain, may isang imbalido, magkapitbahay sila, parehong imbalido yung babae at matanda na sila. At yung anak na dalaga ay hindi makagalaw dahil inaapoy ng matinding lagnat. At sumiklab ang apoy dahil dun sa nagsisiga sa parang. At ang buong Paris, Texas, yung buong lungsod ay nasunog lahat ng bahay. At salamat sa Diyos dahil nailigtas sila nung anak nitong isang invalido at nadala sila sa Dallas. At lungkot na lungkot sila dahil wala na silang uuwian. Wala silang ginawa kaya sila naligtas dahil ang pag-asa na lamang nila ay Diyos.
At dahil nahirati sila sa panalangin, at nung pauwi na sila, bagamat sila'y puno ng kalungkutan, ang mahalaga sila'y buhay. At pagdating nila sa bukana ng Paris, Texas, nakita nila walang kabahay-bahay. At nung siya'y malapit na sa lugar na alam niya na kinaroroonan ng kanilang bahay, laking gulat nila sapagkat yung dalawang bahay ng invalidong laging nananalangin nakatayo at ang layo ng pinagkasunugan 4 na metro mula dun sa dalawang bahay. Di po ba napakabuti ng Diyos? Amen po ba? Kaya nga ang ating krisis ay pagkakataon natin para lumuhod. Ang ating mga suliran ay pagkakataon natin para makipag-usap ng masinsinan sa Diyos. Amen. Hallelujah. Yung pakikipag-usap ng masinsinan, hindi ka papayag hanggat hindi ka nagiging payapa ang dibdib at payapa tahimik ang isipan. Kapag nadama mo na ikaw ay payapa na, ang ibig sabihin, dininig ka na ng Diyos, then wait for what you have prayed for. At mararanasan mo ang kaginhawahan at kapayapaan. At kumilos ka at kailan ka kikilos, sabihin mo, I can do all things through Jesus Christ. I can do all things through Christ who gives me strength. At ang pangalawa, sabihin mo, through our God, we shall do valiantly, for He it is that shall tread down the enemy. So sa kabuuan, call unto me, and I will answer you, and show you great and mighty things that you know nothing about. Amen? Laging tandaan mo po, pag nag-utos ang Diyos, tsak na yan ay imposible. Hindi natin magagawa. Pero sundin lamang natin ang Diyos sa Kanyang imposibleng utos at ikagugulat natin sapagkat magdiriwang tayo. At bakit tayo magdiriwang? Alam natin. Kaya nung matapos ni Nehemias ang pagtatayo ng repair ng bakod ng Jerusalem, nagdiwang ang mga tao at ang sabi, surely ang Diyos ang tumulong kay Nehemias. Kaya nagawa niya ang repair in 52 days. Kaya mga kapatid, magkaroon tayo ng patutuo na kaya natubos mo yung foreclosed na bahay mo dahil sa tulong ng Diyos. Na kaya ikaw ay nagtagumpay dahil sa tulong ng Diyos. Amen po ba? Sapagkat sa imposible nating kalagayan, ang Diyos ay tuwan-tuwa na tumulong at gumawa sapagkat ang pag-asa lamang natin ay Siya. At babalik tayo sa panimula. Magsanay kang makipag-ibigan sa Diyos at sumamba. Magsanay kang manalangin at magsalita sa ibang wika. At magsanay kang laging palayasin ang lahat ng dyablo at demonyo. At huwag kang matatakot. Persevere in declaring war against the forces of hell. You have the power, you have the authority. In Jesus Christ's name. Bow down your head and let us pray. O Diyos aming Ama, salamat sa katotohanan ito. Sa amin walang imposible mula ngayon. At kami ay kikilos, laging pasulong. Laging kami ay lulusob. At kami ang laging mag-uumpisa ng labanan para wasakin ang lahat ng hadlang, para sirain ang lahat ng patibong, para salagin ang lahat ng pana ng kaaway. At kami kailanman ay hindi masasaling ng masama sapagkat kami ay balot ng dugo ng Panginoong Hesukristo at bakod ng mga anghel ng Diyos. Sa iyong kalwalhatian, Ama, maparangalan kan lagi sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay nagsabi ng Amen. At ang lahat ay sumigaw ng Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries.
Napagpala ka sa pakikinig at panonood ng programa. Kaya pagpalain mo rin ang ministeryo upang lalong lumawak at maraming tao din ang mapagpala kagaya mo. Bangko de Oro, Greg Durante Ministries, 219-800-6784. It is always great day to live with Jesus.